Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK. Kalusugan, kagalingan, at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689, at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede niyo po hanapin si Doc. Type niyo lang po ang Dr. Irene Lim. Magandang hapon. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And ako po hihingi ng inyong like, paki-like po, paki-share din po, and mag-subscribe po kayo sa ating social media. I-type nyo lamang ho ang Dr. Irene Lim both sa YouTube natin and sa Facebook. And for our announcement, so naka-promo pa rin ho tayo, open pa po, humabol na po kayo sa ating free check-up. Wala pa rin hong bayad ang konsulta. May free urine and sugar testing. And may free colon cleansing po kayo for your referral. And nandiyan pa rin ho ang ating promo package. Pinakamaliit nyo hong masasave is 9,000. So, naka-promo ho ang package ng detox plus blood cleansing with or without vector scan. But if I were you, choose the one with vector scan. Napakarami hong benefits ang makukuha nyo sa vector scan. It catches the body before the onset of diseases. And ang vector scan ho, nakaka-detect ng lahat ng klase ng mikrobyo. And detalyado po kung anong klaseng parasite, kung anong klaseng bacteria, sasabihin niya ho sa inyo ang scientific name. Hindi ho kayo makakakuha ng machine na ganyan. Sa ospital ho natin, bago nyo malaman kung anong klaseng bacteria, kukuha pa ho ng specimen sa inyo at ikukulture pa ho yun ng ilang araw. No? So dito ho, pag upo ninyo at kinabit ho kayo sa ating vector scan, pagkatapos ho nun, makikita nyo na ang resulta. At ang magbabasa ho, hindi ako. No, yung machine ho ang nag-read ng result ninyo. Ako ho bilang doktor, ipapaliwanag ko lang sa inyo. So meaning ho, the result is not subjective. Hindi ho kasi tulad ng chest x-ray, halimbawa ho, same plate po, iisang plate, pabasa nyo sa 3-4 na tao, iba-iba ho ang reading. So, subjective ho kasi ang resulta. Depende ho sa tingin at competence nung nagbabasa. Kung ang nagbabasa ho ay bihasa na, iba ho ang reading, so bago-bago lang ho na nagbabasa. Kasi hindi pa ho masyadong sanay. So yun ho ang ibig ko sabihin. And ang accuracy po nito is more than 90%. Na? And ayun na nga ho. No? So lalo na yung may mga lahi ng cancer, ayan ho, makikita na natin ho ahead if you have the 3 root cause of cancer. So may time pa ho tayong alisin yun. And yung may mga lahi ho ng high blood, stroke, heart attack, diabetes, ahead of time, makikita na ho natin, normal pa ho ang sugar ninyo. Si vector scan ho, mauunang magsabi sa inyo na may papunta kayong diabetes. And makikita na rin ho natin kung barado ho ang mga circulation ninyo. Kaya maaagapan na ho na hindi ho kayo ma-stroke and ma-heart attack. May protocol ho tayo dyan. No? And high dose vitamin C ho ang isa sa blood cleansing na naka-promo po ngayon. So, pag naka-high dose vitamin C ho tayo, iba ho ang effect niya kaysa sa umiinom lang ho tayo ng low dose vitamin C na tagpa 500 milligrams. Pagka ho yung iniinom lang na low dose, it serves as a vitamins and antioxidant only. But pagka ho naka-injectable kayo, high dose vitamin C, nagkakaroon ho ng additional benefit like antimicrobial effect. Ibig sabihin ho, nakakapatay ng lahat ng mikrobyo, nagkakaroon ng antibiotic effect, antiviral effect, antiprotozoal effect. Pag sinabi ho natin protozoal o protozoans, ibig sabihin ho yung mga lahi ng amoeba. No? So, or yung lahi ng mga gingivitis, magkakamag-anak po yan. No? And also, antifungal, yung amag ho, and anti-parasite, anti-bulate. So, lahat ho yan, nagkakaroon ng ganyang characteristic o property ang high-dose vitamin C. When we say high dose, kailangan ho at least 10,000 milligrams pataas.
Kaya ho, iba siya. And ginagamit na ho ito sa hospitals, sa US. Ayun, na-appreciate na ho nila ang benefit ng high-dose vitamin C. And of course, wala hong side effect ito. This is just vitamins in high-dose form. And pati ho yung mga nakikimo, so natutulungan ho ng high-dose vitamin C na hindi ho maglagas ang buhok, hindi magsuka, hindi manghina. Pagka ho nakapag high-dose vitamin C kayo, mararamdaman nyo ang lakas-lakas ninyo. No? And parang on the go ho kayo. So pwede nyo ho itong i-prepaid, bayaran na ho ahead kahit busy pa kayo, later nyo gamitin if you have the time already. And also, transferable po ito. So pwede nyong pangregalo. So sa mga mahal ninyo sa buhay. Kahit iba ho yung nagbayad sa gagamit, okay lang po. And makiuna-unahan na po kasi limited lamang ho ang ating slot for our promo and free check-up. So, magpalista na ho kayo, no? So, magpalista na ho kayo ng check-up. Ang atin hong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol ho sa liver abscess. So, yung mga iba ho, hindi nila alam kung ano ito. Hindi ho alam na there is such a thing na pwede hong magkaroon ng accumulation or collection of pus, nana ho, sa liver. At pwede ho itong maging cause ng bacterial. So, pwede rin hong parasite or pwede rin hong fungal infection. So, lahat ho germs. And ang common symptoms ho nito, pagka may liver abscess kayo, may lagnat. Siyempre ho may fever. Tandaan nyo, basta may abscess kayo, kadalasan ho talaga lalagnatin ang pasyente. Pag sinabi hong abscess, parang pigsa, may nana, pasintabi ho sa nagmimerienda. And siyempre ho may abdominal pain. Usually ho sa right upper quadrant kasi andyan ho ang liver. And jaundice, yung paninilaw ho sa mata, sa puti ng mata at sa skin. And siyempre ho, ang diagnosis nito, imaging test tulad ho ng ultrasound, CT scan. Usually ho, pinaka-common cause is bacterial infection. Galing ho sa bacteria in other parts of the body na nag-travel ho to the liver through the bloodstream. Sa parasite infection ho, tulad ho ng Entamoeba histolytica. It can cause liver abscess. Yun na nga hong nagka-amoeba kayo sa isang parte ng buhay ninyo. So, ginamot nyo na. Usually ho, ang gamot dyan ay metronidazole. Kala nyo okay na kayo. But ang problema ho natin sa amoeba, yung eggs ho, may stage ng eggs ng amoeba na hindi ho napapatay ng metronidazole. So, yan ho, nandiyan lang sa katawan ninyo. And mag-a-activate ho yan later through the years kung kailan ho bagsak ang immune system ninyo. After all the years, so kadalasan ho, ang nagli-liver abscess, may history ho ng amoebiasis. Very common ho yan. Kaya kung kayo ho ay may history na na-amoeba kayo, be careful with liver abscess. Less common ho, fungal infection, such as pag may candidiasis ho kayo. Usually, ang Candida albicans, sa mga ho ito mga poor din ho ang immune system. Saka ho, kumbaga opportunistic infection ang Candida. Pagbagsak ang ninyo, immune system ninyo, kinakapitan ho ng Candida. Yung may mga candidiasis, ayan ho, prone ho yan sa liver abscess. Symptoms, fever and chills. So kadalasan ho ang nagkakaroon ng chills yung may UTI na abot ho hanggang kidney. But also, ayan, another na may chills is liver abscess. So yan hong dalawang yan ang i-consider ninyo pagka ho ang pasyente at sa lagnat may chills. Although, syempre ho, mas less common naman ang liver abscess. Syempre ho, may pain or discomfort sa right upper quadrant ng abdomen. May paninilaw, yellowish discoloration ng skin and eyes. Namamayat din ho, syempre involve ang liver. Basta ho involve ang liver, namamayat. Nausea and vomiting. So, pwedeng ultrasound, pwedeng CT scan, MRI, basta wag lang ho kayong magpalagay ng dye because toxic ho yun. Maglalagay kayo ng another problema sa katawan ninyo, no? Blood test, pwede rin ho to check for signs of infection and yung mga liver function. Siyempre ho, number 1 for treatment is antibiotic. Siyempre, depende ho kung anong microorganism ang nakita. And sometimes, kinakailangan ho talaga ng drainage. Kasi ho, yung mga large abscesses, kailangan ho talaga ang drainage, either through a needle or catheter to remove the pus.
Ang problema ho natin sa liver abscess, pagka ho severe, sometimes may mga compartment ho kasi ang liver natin, trabeculae. So sometimes hindi ho nakakatawid yung antibiotic natin sa isang packet to another packet. No? Kaya minsan ho, hindi enough yung antibiotic lang. Kailangan ho talaga dinidrain sa hospital. Siyempre ho, for prevention, kailangan ng proper treatment. Infection ho kasi yan. And kailangan din ho ng hygienic practices to prevent food and waterborne illnesses. And risk factor, pwede ho kasing may infection kayo sa ibang part ng katawan that spreads to the liver through the bloodstream. So, ganun ho. Halimbawa, yung walking pneumonia, matagal na pala kayong may walking pneumonia. Siyempre ho, may mikrobyo kayo doon o bakterya, matagal na. So, pwede hong yung ibang bakterya because it goes to the blood. So, ang blood ho natin nakakaikot ng 7 times from head to toe. Sa loob ng 1 oras lang ho yun. So, kaya nga ho minsan, yung may mga walking pneumonia rin, nagkakaroon ng UTI. Kasi nga ho, umiikot yung blood. Kung ano yung mga weakest organ, pwede hong magkaroon ng infection. Kaya minsan yung may mga recurrent UTI, paulit-ulit na lang. Minsan ho may pinanggagalingan yan. Minsan pwede rin hong sa gums, no? Yung may mga sirang ipin, tooth decay na hindi inaasikaso. Yun ho, pwede ho yung bumaba sa puso, sa ihi, no? Sa lungs, and ayan, pwede hong liver abscess. So any infection inside the body may spread to different parts. So, isa na ho dito ang liver abscess. Although, hindi ho ganun karami. But it may happen. And travel history, ayan, yung mga mahilig hong mag-travel, pwede hong magkaroon ng parasitic infection. At yung may mga dati na hong, syempre, mas high risk po yung mga dati nang may liver disease. Halimbawa ho, may fatty liver, may cirrhosis, mas susceptible po sila. Sa age, ang mga kalalakihan ho are generally more prone to liver abscess. And mas nag-iedad, mas prone ho sa liver abscess. Poor hygiene, ayan, pag hindi ho kayo masyadong malinis sa katawan at sa pagkain, no? So, ang pagkain ho, yung mga simple things like minsan nilangaw na. Sabi ko sa inyo, ang langaw ho, very, very madumi ho yan. No? Pag dumapo ho yan, bago nila kainin, sinusukahan ho nila ng kanilang vomitus. Pasintabi ho sa nagmimerienda. Minsan ho, nilalagyan nila ng maggots nila. Nakita ho yung mga yan sa microscope. Marami ho sa YouTube. No? Ayun, kaya yung simpleng bubugawin mo yung langaw, hindi mo ho kasi makikita, microscopic lang ho yung mga maggots na yan and yung sinasabi nating vomitus nila. Hindi ho ba minsan sa mga bakery ang sasarap ng mga tinapay na meron hong may mga matamis na, no? Hindi nyo na kailangan magpalaman. Kaso ho, pag may nakita kayong langaw na natatrap inside, syempre ho, hindi nyo alam kung alin doon ng dinapuan na. So, napakarumi ho. O di kaya sa mga turo-turo na restaurant wherein luto na ho kasi yung pagkain. Ituturo mo na lang kung alin yung o-orderin mo. Minsan ho, ganun din, napapasukan ng langaw. Ayun ho yung mga ganung pangyayari ho ba? Kaya ho yung mga street foods, hindi ho talaga yan safe. Dahilan sa, yan ho, yung mga insekto na dumapo. Or kung sa bahay naman ho, paano kayo makokontaminate? No? Di ho ba kung mga naka-apartment lang kayo, indigent families, ano po, no? Hinugasan nyo na yung pinggan nyo ng gabi o sa gabi madilim, andyan ho yung mga cockroaches, daga. Tapos ho, yung lagayan nyo ng pinggan at baso, may lagayan naman kaso nabubuksan din ho. Pagising nyo ng umaga, hindi nyo alam, dinapuan na ng daga. Ipis, yung mga kutsara ninyo, baso ninyo, pinggan ninyo, tapos bigla lang ho, diretso kakain kayo. Or diretso paglalagyan ninyo ng sinaing at ng ulam. May mga tao hong ganun, todo bale lang, no? Hindi po talaga kung ano ipinasok nyo sa katawan ninyo, andyan na ho yan. Mahirap tanggalin pag may sakit na kayo. So, kung hindi ho kayo sure sa mga taguan ninyo, hugasan nyo ho uli ng sabon at tubig. And pinakamura hong solusyon dyan, kaysa bibili pa kayo ng lagayan, ano? Bumili ho kayo ng garbage bag, yung puti na malinis, di ba? So may rolyo-rolyo niyan.
ay ipasok nyo ho tuyuin nyo, ipasok nyo ho lahat sa plastic. Ay, puro baso, puro kutsara, puro pinggan, kung wala ho kayong lagayan. Sa mga eat all you can restaurant ho, ganun ginagawa nila para nga naman hindi madapuan ng insekto or ipis. Binabalot ho lahat ng plastic. Tatanggalin lang nila sa plastic pag bubuksan na yung restaurant. Kasi yung overnight, pagka ho kasi patay na ang ilaw, dyan ho nagka-camouflage itong mga ipis na to, no? At iba pa hong insekto. So sa mga tao hong hindi yan naiisip, simple things, simple cleanliness, but it happens. Eye-opener ho yan. Maging hygienic po tayo sa pagkain. Malaki hong problema kung naipasok nyo na sa katawan nyo yung mikrobyo at nagkasakit na kayo. Gastos pa ho yan, no? And alcohol abuse, syempre ho, yung mga manginginom, syempre ho, papunta yan sa alcoholic fatty liver disease, mas susceptible ho yan na magkaroon ng liver abscess. At yung mga may problema ho sa bile ducts, may mga bato sa gallbladder na nalalaglag ho or bumabara sa biliary tract, of course, no? At yung mga may medical history ho ng chronic disease, tulad ng mga weaken ho ang immune system, tulad ho ng may diabetes, bagsak ho kasi ang immune system, and yung may mga HIV, at yung may mga history ho ng abdominal surgery, high risk po sa ganyan, ano? And yung may mga kondisyon ho ng appendicitis or diverticulitis, pwede ho kasi yung mag-lead to abscess formation. So, mas high risk po. And any infection elsewhere in the body that can spread to the liver through the bloodstream. Ang kagandahan ho, pag kayo ay nalalagyan ng injectable antibiotic, kumpara ho sa oral, lahat na ho ng infection ninyo sa katawan ninyo, dala na. Sabihin, kung may UTI kayo, kung may walking pneumonia kayo, kung meron pa ho kayong ibang bacteria sa throat, sa abdomen, sa pool ho yun lahat. While ang oral ho kasi hindi masyadong nakaka-penetrate to different parts of the body. Kasi ho minsan sa stomach pa lang nasisira na ho ng digestive enzymes. So hindi ho 100% na yung 500 milligrams pa rin ang makakarating to different parts of the body. While if it is injectable, kung ang milligram ho niya 1 gram, more or less ho 99% 1 gram ho, kasi diretso na ho sa dugo ninyo tsaka sa cells. Kaya marami kaming kaso ng paulit-ulit na UTI, hindi na aalis, nabugbog na ho yung katawan sa kakaiba-ibang antibiotic. Pagdating ho sa amin at na-injectable antibiotic, ayun ho, tanggal. Isang araw pa lang, 2 araw pa lang, tanggal ho. Yung meron ho mga kasong paulit-ulit na ho ang UTI, tapos ho napunta sa amin, kasi ho masakit na yung pag-ihi. Nakarami na ho ng antibiotic. Isang araw pa lang ho ng injectable antibiotic, tanggal ho ang urethritis, yung pain sa pag-ihi, no? So I am just differentiating ang effect ho ng oral sa injectable. Malayo po, no? And pagka ho amoebic liver abscess, yan ho, galing yan sa previous history ng amoebiasis. So, mas marami ho yan sa areas na may poor sanitation at saka yung contaminated water. Doon ho sa mga nasa probinsya na umiinom pa ho ng tubig na galing ho sa dibomba, hindi pa ho sa mga nawasa, no? Mas prone ho sila sa ganyan. And diagnostic procedure, siyempre ho, liver function test, kung tumataas ho yung mga liver function test, blood culture, ayun, no? Ayun nga ho sinasabi ko sa inyo. Kung ayaw nyo ho ng blood culture, pa-vector scan ho kayo sa amin. Kasi sa amin, hindi na ho kayo kukuhanan ng specimen. At ang blood culture ho, pinapatubo yan. More or less, mga 7 days or more. Usually ho, lumala na yung may liver abscess kung patutubuin pa yung bacteria. And another, yung needle aspiration or biopsy, kukuha ho ng sample ng abscess sa liver. Sa vector scan ho, hindi na. Identified na ho yan lahat ng klase ng mikrobyo. Kahit na nga ho, parasite, specific pa kung anong klaseng parasite, makikita ho natin yun. And pag matindi ho, nagkakaroon ho ng surgical intervention talaga. Surgical drainage is necessary sa mga severe cases, especially ho pag may risk ng rupture. So isa pa ho yun, no? So ang potential complication ho niyan,
yung formation ho ng multiple abscess, rupture, at mag-spread ho ang infection to other organs. O syempre ho, bago yan makaspread to other organs, yun ho, magsesepsis ang pasyente, systemic infection of the blood. And kailangan din ho, alam ba, yung mga na post-abscess care, after treatment, kailangan ng ongoing monitoring pa rin ho and follow-up imaging to ensure na wala na hong natirang abscess inside. Pero with prompt and appropriate treatment naman ho, okay naman ho ang prognosis. Basta ho, na-detect early. Kasi minsan pag lagnat-lagnat kala nila kung ano lang. Pagka sumakit ho ang right upper quadrant ninyo at kayo ho ay nilalagnat, try to rule out liver abscess, no? Kasi ho, pag kumalat yan to different organs, lalo na po, no? So, kaya ho, any tooth decay, alam nyo may sirang ipin kayo, alam nyo may UTI kayo, tapos hindi alam may walking pneumonia, o eto ho, ngayon biglang dilagnat, sumakit ang right upper quadrant, may history kayo ng amoeba, o medyo leading ho yun to liver abscess. Kaya ho, hindi dapat inaalagaan ang anuman hong infection inside the body because it may also cause walking pneumonia, it may also cause liver abscess. Kumakalat ho ang germs, hindi ho yung bakterya sa ipin lang, hindi ho. Kaya kadalasan nga ho yung bakterya sa ipin, yan ho ang nauuwi sa sakit sa puso, yung mga naha-heart attack. Kaya ho mag-iingat ho sa liver abscess, no? Yung mga hindi pa ho nakakaalam yan. So, Ivy? Pardon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 7707. Tanong ko lang po, Dok, anong gamot bilhin para magaan ang pagdumi? Kasi minsan, tag 3 days ako bago makadumi. Okay, so wag ho agad-agad kayo mag-resort sa gamot. Ayusin niyo ho muna yung diet ninyo. So baka ho kasi puro karne at puro seafoods. Kailangan ho more on fiber. So nakukuha ho ang fiber sa gulay at prutas. And also, enough water. So baka ho kulang kayo sa tubig. Iwasan niyo ho ang soft drinks kasi nakaka-constipate ho. Now, kung inayos niyo ho yan, hindi pa rin ho okay, magpalista ho kayo ng check-up sa clinic. No? So para ho kayo ay may detoxification program namin. Sa detox ho kasi natatanggal yung mga mucoid plaque sa gilid ng colon ninyo. Yun ho yung mga parang kalawang, kumbaga sa tubo, na naka-adhere na ho sa sides ng lining ng colon. Siyempre ho, lumiliit yung caliber ng stool kasi kumapal na yung gilid. No? Pagka ho, siyempre, pag meat lover and seafood lover ho kayo, pag sinabi na nating seafood, aside from fish, ito hong mga hipon, puset, crabs, shellfish, ayan ho, medyo nakaka-constipate ho yan. 4 to 5 days, while ang meat, 3 to 4 days. So, pagka meat lover, seafood lover ho kayo, hindi kayo kumakain ng gulay, mako-constipate ho talaga kayo. And lalo na ho kung wala na kayong masyadong movement or sedentary na ang lifestyle. So, kailangan ho, kilos-kilos din para yung abdominal muscle ninyo, nagwo-work ho, no? So, ayun, detox program ho, makakaalis dyan. At the same time, pag marami ho kayong parasite, pag marami kayong alagang bulati ho, pasintawisan nagme-merienda, ayun po, nakakakos din ho yan ng constipation. So, sa atin hong detox program, blood cleansing, kasama na ho yan. So, mapapatay ho ang parasitism dyan, no? So, tayong oras, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street, and everyday ho bukas ang clinic, pati na rin ho Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay, mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para huma-auscultate namin ng likod ninyo, maagapan ho kung kayo ay may asymptomatic or walking pneumonia. So ngayon lang ho pumutok ang walking pneumonia. Ngayon pa lamang ho ito pumuputok sa social media, but ang tagal na ho namin sinasabi sa inyo ho ito araw-araw, pandemic time hanggang ngayon pa ho. Kasi nga
nga, ang dami nga ho naming natatanggap na pasyente na merong walking pneumonia, walang symptoms, pero ang likod ho pag inoscultate mo, puro crackles, lalo na ho sa elderly and diabetic patient. Then, sabayan nyo na ho ng pagpapa-vector scan, detoxification and blood cleansing program, kasi yan hong dalawang procedure na yan sa root cause ng halos lahat ng sakit. Still, tayo ay naka-on promo for free check-up. Pwede nyo na hong i-prepaid ito. So, and ang high dose vitamin C ho, ang naka-promo ngayon na blood cleansing. Open pa ho ang promo package for detox, saka blood cleansing program with or without vector scan. 9,000 ho ang pinakamaliit ninyong madi-discount. So, magpalista na ho kayo, humabol na po kayo, at baka lahat ho itong promo ito ay hanggang 2023 lamang. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim, both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook, ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po. Abangan muli ang programang magtuturo